Pastora, yung dadalawin natin, Uh-huh. ano siya parang Second thought. hindi siya na second thought. Yung meron siyang mga, parang test the whole day, pero tatawagan daw niya ako ng Friday. Okay. Sino? Meron na ano siya na, Telepono. Hindi na. Sa mesa mo. Sa mesa. na merong autoimmune disease. Oh. Okay, sige. Okay, let's Usapan natin pray. mamaya yan. Praise the Lord. Amen. Saka pagdasal Hallelujah. natin ni si Howie. Welcome back again to this Bible study tonight. So, we thank you, Lord. We praise you. Love you. Your word is truth and a light of Father God unto our feet and a lamp unto our path. Oh, Father God, Almighty Lord. Yes, O We Lord. thank you, Lord, that we will always, oh Father God, Almighty Lord, depend, oh Father God, on your guiding light, according to your word, oh Father God, Almighty Lord, so that we will not be deceived by the enemy of Father God Almighty. Hallelujah. And we thank you that the Holy Spirit is teaching us in all truth and reality. Thank you for the anointing on Pastor Omay to Pastor Marie to teach the word and give you praise and thanksgiving for all the people present today and everyone on Facebook Live, that we will receive revelation knowledge in Jesus' name. Amen. Amen. Lord, Amen. praise Amen. God. Amen. Salamat. Kumusta ang bawat isa? Bless. Blessed beyond measure. So, ano pang pag-uusapan natin ngayon? Si Kristo. So, ang pag-uusapan natin, Genesis 2:15. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and keep it. So, ang pag-aaralan natin ngayon may kinalaman sa work. So, dito, pag tinignan natin, Garden of Eden, to work it and keep it. To work is to nourish, no? To nurture, I should say. To nurture the garden and preserve it, no? At ganun din naman tayo, meron tayong trabaho pagdating sa ating kalikasan na ialagaan to at i-preserve din, huwag nating sirain. So, pag-uusapan natin work, kasi alam nyo, this is the first mention of work. At ano ba ang work sa Biblia? Pag sinabi nating work, definition nito, any meaningful, purposeful, human effort performed with excellence, not for personal gain, but for God's glory and the benefit of others. So, ano yung work? Personal, meaningful, purposeful human effort. Ano man yung pinagkakagastusan ng energy natin. Pero sabi doon, performed with excellence. So, hindi lang basta-basta, pawarde-warde, kung ano-ano. Pero, when it comes to, doing this kind of effort, para sa kaluwalhatian lagi ng Panginoon. So, ito ang kahulugan ng work, no? So, anyway, ang pag-usapan natin ngayon ay yung 3 kinds of work in the eyes of God. Kasi may 3 klase ng gawa, no? May mga ginagawa natin. So, number 1, wicked works. Wicked works, no? Yan ang number 1 na klase ng gawa sa mata ng Diyos sa Colossians chapter 1 verse 21. Once you were alienated from God, hostile in your attitude by wicked deeds or wicked works. So, very specific ang Bible tungkol sa wicked works, no? Alienated daw tayo sa Panginoon kasi sa wicked works. O, pansinin mo yun. Wicked works, alienated from God. Makakabit yan. So, every time we are doing wicked works, we are alienated from God. Galatians 5:19, now the deeds of the flesh are clear: sexual immorality, impurity, indecency, idolatry, witchcraft,
hostility, strife, jealousy, rage, selfish ambition, dissension, factions, envy, drunkenness, carousing, and things like this. I am warning you, just as I warned you before, that those who do such things will not inherit God's kingdom. So, in outline, kung ano ba itong mga wicked works na to. So, ano napunan nyo doon sa mga binasa natin pagdating sa wicked works? Anong una nyong nakitang karakteristik? First, ang gumagawa daw nun ay alienated from God. Ano yung alienated? Malayo sa Diyos. Okay? Tapos, ayun, hiwalay sa Diyos. Ngayon, inisa-isa yun. So, number one na katangian ng wicked works ay it arises from a sinful nature or rebellion against God. So, wicked works connected to rebellion against God. Pangalawa, it is done without repentance or regard for God's command. Kasi nga, galing sa simple nature, rebellion against God. Naturally, ano yung done without repentance, hindi nagbabago ang isip niya. Hindi nagbabago ang isip niya kung ano yung matuwid sa mata ng Diyos, basta gagawin niya yon. And wala siyang pakialam, wala siyang pagpapahalaga sa mga kautusan ng Diyos. And, often associated with darkness, disobedience, and corruption. So, sino ba ang nasa darkness, disobedience, and corruption? Sinong nandun? Si Satanas, of course. So, conclusion, kung ano ang wicked works, and then we can ask questions later on. Wicked works are sinful, evil deeds that directly oppose God's will and character. No? So, yan ang wicked sa mata ng Diyos. And manifestations of sin and rebellion, they alienate people from God. So, sino ba ang gumagawa ng mga wicked works? Pwede bang ang mga Kristiyano gumagawa ng wicked works? Siyempre. Pwede ba? So, titingnan natin. So, yun ang number one. Anong pangalawa? Ay, lang natin to, no? I-lay down natin yung pundasyon para matutunan natin, and then if you have questions, then just raise your questions. Dead works. Ano naman ang dead works? No? From wicked works to dead works. Sabi sa Hebrews 6:1, therefore, leaving the basic teaching of the Christ or of the Messiah, let us move on toward maturity. Sabi niya, iwanan daw natin yung mga basic teaching ni Kristo. Ibig sabihin, huwag na natin pansinin yung mga teaching ni Kristo. Hindi, ibig sabihin nun, mag-mature na tayo. Hindi na lang yung puro yun at yun na lang. Let us move on toward maturity, not laying again a foundation of repentance from dead works and of trust in God. So sabi daw, mag-move on tayo sa maturity by having by having repentance from dead works. Ano ba yung repentance? Mag-change tayo ng isip tungkol sa mga dead works. So, pag sinabi natin repentance from dead works, ano to? Turning away from actions or rituals that are self-serving, empty, or that attempt to earn salvation through human effort rather than faith in God. So tayo daw ay tumalikod na sa mga gawa, sa mga ritual na para pang sarili lamang, walang kahulugan, empty, at ina-attempt niya, nagtatry siya na makuha ang kaligtasan mula sa Panginoon through human effort. So dead works has to do with human effort trying to win God's salvation. No? Ano pa? Ang sabi sa Hebrews 9:14, how much more will the blood of Messiah or Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, cleanse our conscience from dead works to serve the living God. Habang daw tayo ay nasa dead works, hindi tayo totoong makakapaglingkod sa buhay na Diyos. Bakit? Habang tayo ay nasa dead works, hindi natin totoong na paglilingkuran ang ating buhay na Diyos. So, maganda ba itong dead works so far?
Hindi maganda yung wicked works pero hindi rin maganda yung dead works. Pero parang may upgrade ang dead works from wicked works kung napunan ninyo. Isaiah 64 verse 6, the first part, but we are all as the unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy rags. So, counterpart ito nung sinatawag na dead works. So, what can we say about dead works? Anong characteristics ng dead works mula dun sa mga napag-usapan natin? Well, number one, it is done without a regenerated heart or faith in Christ. Ano ba yung sabihin ng regenerated? Nalinis, nabuhay, na ipanganak na muli. No? So, importante yan. Number two, makikita natin, cannot bring spiritual life or salvation. Trying to gain salvation through human effort, hindi pwede. May include religious rituals or moral efforts without genuine relationship with God. Pakita nyo na, no? Ayan ang dead, patay yan sa mata ng Diyos. So, what is the conclusion about the dead works? Actions that may appear good externally, but spiritually lifeless. Kaya nga dead works eh. Maganda sa panglabas, pero walang buhay. No? Bakit walang buhay? Because they are done without faith and or from a self-righteous motive. Marami tayong makikita niya. Mamaya pagka nagbigay pa tayo ng mga example no, ng mga bagay-bagay na ginagawa natin. And maybe externally moral or religious, but they are spiritually worthless without faith. So, yung palang mga dead works, magaganda, pero walang buhay. No? Magagandang efforts, pero walang buhay at hindi tinatanggap ng Panginoon. Patay kasi eh. So, ano yung pangatlo? Good works. Good works. Ephesians 2:10, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance as our way of life. From this, makikita mo na eh. Ang good works sa mata ng Diyos, nanggagaling lamang sa mga taong na ipanganak na muli. Ang good works, para lang sa mga totoong anak ng Diyos. Yes, ayan o. For we are God's workmanship. Ano ba yung Ephesians 2:8? For we have been saved by grace through faith. It is not of works, so that no one should boast. Sabi dyan, no? For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance as our way of life. Ano daw yung good works? It's our way of life. So, ang taong na kay Kristo, ano yung way of life niya? Good works. Matthew 5:6, in the same way, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. So, si Kristo mismo nagsabi, hayaan daw natin ang liwanag natin ay magliwanag upang makita ng mga tao yung good works, no? And give glory to the Father. Titus 2:14, who gave himself, sino yung himself? Si Kristo. Who gave himself for us to redeem us from all lawlessness. Pinag-aralan natin yung lawlessness, di ba? Nung isang Sunday. As lawlessness abound. Yun ang title ng mensahe natin. From all lawlessness, and to purify for himself a people for his own possession. So tayo daw ay inihanda ng Panginoon. Tinubos ng Panginoon, hindi lang tayo tinubos, redeem, purify pa, nilinis pa. For his own possession, upang tayo ay maging kanya, who are zealous for good works. Zealous for good works. So, anong masasabi natin sa good works? Base sa natin.
na pag-aaralan natin. Ha? Number 1, it flows from a transformed heart and a relationship with Christ. So, maliban na mayroong transformation sa puso natin at relationship with God, with Jesus Christ Himself, wala tayong good works. Kailan lang nagsisimula ang good works? Pag tayo nagkaroon ng relasyon sa Kanya, pag tayo na born again, saka lang tayo nagkakaroon ng good works. So does that mean lahat ng ginawa natin, dead works or wicked works? Yes. Yes. Of course. No? Pero sabi mo, ikaw, you're doing wicked works. Sabi mo, hindi ako gumagawa niya, di ba? Pero, masasabi natin na ang good works lang, created unto good works nga eh. Kailan tayo nagkakaroon ng good works? Kapag ka tayo ay na-born again. So, meaning pala, kahit anong gawin mo, pag hindi ka born again, so you either, both dead works and wicked works. Yes. Yes. Kung hindi ka born again, Yeah, dead kung di works ka- and wicked. Yes. And number 2, makikita natin, good works are to glorify God, not self. To glorify God, not self. Yun ang good works. And number 3, evidence of genuine faith and salvation. No? Created unto good works. Tayo na mga naligtas. Ngayon, ano yung conclusion natin sa good works? Mabilis lang yung pag-ano natin dito kasi pagka nagkaroon ng tanungan. Good works are righteous deeds done in faith, through the power of the Holy Spirit, and in obedience to God. Importante, in faith, in the power of the Holy Spirit, and in obedience to God's Word, no? And to God Himself. Importante yun. Oo. So, good works, they are fruit of salvation, pleasing to God, and bring Him glory. So far, yun ang natin kasi gusto nating magkaroon ng diskusyon dito. So therefore, pag sinamarize natin, napakasimple. Nakikita niyo ba? Yes. Pag wicked works, ang source niyan, sinful nature, anong motivation o ugat, rebellion, selfishness, accepted by God? No. Kasi nga, rebellion against God, no? Pagdating naman sa dead works, is the flesh, self-effort, legalism, pride, unbelief. Tinatanggap ba ng Diyos? Hindi. Ang good works, it comes from a regenerated heart, faith, love, obedience. Ito lamang ang gawa na katanggap-tanggap ng Diyos. Now, ito ngayon ang tanong. Pwede ba na tayong mga Kristiyano makagawa ng wicked works? Ano ba yung nilista doon sa Galatians 5:19 to 22? Sexual immorality, ano pa, envy, hatred, faction, yung pag-divide, pagkakadibisyon. Marami, di ba? Maraming nakalagay doon. So, pwede ba na ang mga Kristiyano ay makagawa ng wicked works? I think so, because we're still here on earth. Pwede. Tama kayo doon. Pwede bang ang mga Kristiyano makagawa rin ng dead works? Pwede rin. Pwede rin. Pwede. Pwede. Pride. Pwede. Pero ito kasi, pag ikaw ay regenerated heart, kasi sabi, itong wicked works is from the sinful nature. Ano ba nangyari sa nature natin? Nabago. We have become partakers of God's divine nature. So, ano na ang nature natin? Divine nature, because we have now partaken of God's divine nature. So, pagka tayo ay gumawa ng wicked works from the sinful nature, it's either because nag-deceive tayo ng kaaway, nag-fall tayo sa temptation ng kaaway, pero hindi tayo nag-i-stay doon. Anong ginagawa natin? Bumabalik tayo sa Panginoon, pinagsisisihan natin yon, tinatalikuran natin. No? Pwedeng nalaglag ka sa isang bagay dahil sa hindi tayo conscious sa ating mga gawa at tayo ay Weakness of the flesh. the weakness of the flesh.
alam mo, bihira sa mga Kristiyano, yung talagang nalalaglag sa wicked works. Madalas sa dead works. Sa dead works. Sa dead works kasi, dead works yung anything that we do out of religion. No? Ano ba yung mga ginawa natin sa mga tradisyon natin, sa religion natin? Yan ay mga ritual, yung walang buhay. At ayaw ng Diyos yan eh. Kaya sabi ng Panginoon, away with all your celebrations and rituals. Ayaw ng Panginoon yan sa lahat ng bagay ng mga Kristiyano na tayo ay nagkakamali. Minsan, paano natin nagiging religious yung mga trabaho natin? Bawa yung pagpunta sa mga worship service. Paano yan nagiging dead works? Sige nga, tanungin ko kayo. Paano nagiging dead work yung pagpunta sa church? Kasi on a Sunday. It become a habit. Ha? Habit. Habit lang? Just, parang habit na lang. Walang buhay. No? Ritual na lang. Ano pa? I'm asking, specifically lang muna yung pagsisimba, ha? Iba pa yung gagawin natin kasi mas madalas tayo ay malaglag sa dead works. Kaya sabi nga ng Hebrews chapter 6 verse 1, mag-move on na tayo sa dead works. Okay? So, paano nagiging, okay, sabi nyo, habit. Kasi nakasanayan natin noon, pag magsimba, so ito rin ngayon, parang habit na lang. Okay, ano pa? Routine. Oh, okay, ano pa? Sa tingin niya, paano nagiging dead works? Eh, di ba gusto ng Lord magsimba tayo? Sabi niya, do not forsake the assembling together as has been the habit, katulad yung sinabi niyo, of some or many. So, tama, naging habit na lang yan. Ibig sabihin, habit mong magsimba ng linggo, carry over mo ngayon. Yun ang ibig sabihin nun. Habit mo yan nung nandun ka pa sa religion mo, ngayon, nadala mo na ngayon dito. So, ayun nangyayari. Ano pa? Paano pa nagiging dead works? Dead works? Nagsimba na nga ako, dead works pa. Hindi nakikinig. Andun lang. Tama! Hindi ka na physically present, mentally absent, emotionally absent, not involved, not engaging, that is dead work. So, tulog. No? So, walang buhay yun, no? Paano pa? Okay, tama ka doon, no? Ano pa? Paano pa nagiging dead works yung pagsisimba? Not paying attention. Yun nga, not paying attention, wala kang participation, Pag nadadala ka na. nadala ka lang, napilitan ka lang, para huwag na kayo mag-away ng asawa mo, para wala ng diskusyon. Let's go. Sige, pumunta na lang tayo doon. So, anything that is not of faith is Sin. sin. Anything that is not of faith is sin. Tatandaan natin yan. Kasi, ang ano natin sa Panginoon, ang relasyon natin sa Diyos ay buhay. Alam nyo, itong sa salita ng Diyos parang madali, pero parang mahirap. Di ba? Sabi niyo impossible. Apart from the grace of God, it's a life impossible to live. But at the same time, dapat nating maunawaan what God expects of us to do. He supplies it by His grace. The joy. He gives us the desire and the ability to do according to His purpose. So lahat ng bagay, pagsisimba, kung napipilitan ka dyan, dead works yan. Kung walang kabuluhan yan sa'yo, dead works yan. Kung naiinis ka, dead works yan. No? Lahat yan, nag-fall sa dead works. No? So, lahat ng bagay na ginagawa natin, pagbibigay, kung wala yan sa loob mo, dead works yan eh. May isang example, doon sa wallet niya, merong gold coin, at saka yung mga regular coins lang. Eh, talagang gusto niya ibigay, yung 25 cents niya, ang naibigay niya, yung gold coin niya. Hindi niya makuha. O, tapos sabi niya, di bale, at least na-credit ng Lord yung gold coin, no? Parang okay na. Pero alam niyo ba, hindi totoo yun. Yung ring,
25 cents ang na-credit doon. Kasi hindi naman bukal sa kalooban mo yung ginagawa mo. Kaya anything that we are doing unto the Lord, kaya di ba katulad na pag-usapan natin, na Kamali ka rin. lahat only yung puso, yung puso ng isang totoong nagkaroon ng relasyon sa Panginoon, ang gawa niya, yun lamang ang katanggap-tanggap sa mata ng Diyos. Kaya nga, mula pa doon kay Abel, pareho naman silang nag-offering eh. Ito isa, kasi ano siya eh, nag-aalaga siya ng hayop, natural ang i-offer niya, hayop. Ito naman, nag-aalaga ng mga halaman, gulay, kung ano man yan, natural ang ano niya ay gulay din, no? Vegetable, kung ano man yan. Sabi ng Panginoon sa kanya, bakit ka nagagalit? Eh kung yan ba, kung ginagawa mo ba yung tama, eh di tatanggapin din yan. Ibig sabihin, yung ginagawa niya, wala sa puso niya. Maaaring napipilitan lang siya, nagagalit siya. You know, yung lahat ng bagay na pwede mo nang isipin. So anything na gagawin natin para sa Panginoon, no, sa pang-araw-araw nating buhay, at hindi lang sa church, kung hindi sa pang-araw-araw nating buhay, pagka pumasok dyan yung galit, no? Inis, inggit, legalism, yung ginagawa mo, legalistic ka, o what sa ginagawa mo, whatever, yung attitude natin yan, huwag mo nang gawin yun. Kasi hindi rin natin, wala naman sa puso natin. Wala naman yung totoong kahulugan, wala naman din yung pagmamahal. Kaya nga, sa if you say, I have to, then that is legalism. Kailangan ang puso natin lagi ang sinasabi, I want to. I want to sing until I am lost in your love. Ganon din sa pag-awit sa Panginoon. Ganon din yung, kaya yung message last Sunday. Ano ba yung message last Sunday? Natatandaan niyo ba yung title natin nung last Sunday? Ano nga ba message na tatanda? Self-righteousness. Hindi. Stay in happy fellowship with the Lord. Stay, sabi ni John, stay, manatili ka saan? Sa happy fellowship with the Lord. Yun ang ginamit kasi mas madaling maintindihan ng tao yung happy. If you want to make it joyful, then so be it. No? Ang gusto daw ng Panginoon, joyful, happy fellowship. So, ibig sabihin ba kahit kailan hindi na tayo maiinis? Siyempre maiinis tayo, tao rin tayo no? Pero bago natin, di ba? Bago ka daw pumasok sa loob ng templo ng Diyos, may kasamaan ka ng loob, may kagalit ka, iwanan mo muna yung offering mo kung ano pa yan at makipagkasundo ka. Natural magagalit tayo, natural may mga times maiinis ka, makukonsumi ka. Pero once you decide, by the grace of God, to come to the presence of the Lord in terms of going to fellowship or Bible study or whatever it is, ano daw ang sabi? Enter His courts with thanksgiving in His hearts, not with complaining. So, lahat ng gagawin natin, kasi Diyos din naman nagbibigay ng halimbawa, sabi ng Lord, diba, it is, the Christian life is a paradoxical life. Lahat ng, ano ba yung paradox? Two conflicting ideas bearing the same truth. Yun ang paradox. Halimbawa, it is in giving that you receive. Di ba? Conflicting yun eh. Giving, tapos isa receiving. Magkabaliktad yun. Pero, meron yung truth. Ano yung truth na yun? That is the only way to receive. And that is to give. Di ba? Katulad nung, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it abides by himself. Kailangan mamatay para mabuhay. So, the Christian life is a paradoxical life. Kaya nga, anything na gusto nating gawin para sa Panginoon, maunawaan natin na unang-una, ginagawa natin yon by the grace of God.
Sino magsusupply sa atin ng joy, ng fruit of the Holy Spirit? Di ba? Ang Diyos mismo, kung bakit natin ginagawa yun. Kaya kung titignan ninyo, only good works acceptable yan sa Panginoon. Tapos sabi niya, yun daw, good works na yan is our way of life. Ano ba ibig sabihin ng way of life? Ano ba sa Tagalog yung way of life? Ha? Kanuniwan. Yun na yung pangkaraniwan sa pamumuhay natin. Ito na yung daan ng buhay natin. Ito na yung dapat na makita sa atin at dapat din natin ginagawa. So, kaya nga sabi ng Biblia nga sa atin, noon kasi, ang na-foundation daw, ang na-lay na foundation is just, do good works. Dead works in the eyes of the Lord, in the eyes of man, good, but in the eyes of God, dead, because it is lifeless. Kasi we're doing it out of our own self-effort. We're trying to gain salvation out of our dead works. Lahat yun. Ay, nagbigay ako sa mga may hirap. Lord, did I not preach in your name? Did I not give to the poor? Lahat na. I close the naked. Lahat na, sabihin mo na lahat ng ginagawa mo yan. Pero if it was just trying to obtain God's favor and God's salvation, dead works yun. Dead works. So, kaya tayong mga Kristiyano, madalas, nag-slide tayo sa dead works. Kaya sabi niya, alisin mo na yung dead works. Kasi unang-una, ay ng Lord ng dead works kasi you have been created unto good works. Ano ba yung good works? Good works, na katulad ng binasa natin, balikan natin, ano raw yung good works, characteristic ng good works? It flows from a transformed heart and a relationship with Christ. Number 2, it is done to glorify God, not self. And number 3, it is evidence of genuine faith and salvation. So good works are the fruits of our salvation. No? Kaya mahalaga maintindihan natin na kung gusto lang natin yung accolade of man, gusto natin yung applause ng tao, gusto natin yung mapunatay ng tao, ganito ganyan, then that is dead works. Kahit ano pa yan. If it's not done out of faith, if it is not done out of love unto the Lord, then that is just dead works. No? Kasi of course, wicked works, ayokong gawin yan, hindi ko gagawin yan, wicked nga yan eh, di ba? Bihira naman yung gagawin natin yun. Well, yes, yung mga kasalanan, katulad na may mga pastor, o mga Kristiyano, mga high-profile Christians that fall into sin. Nangyayari yan eh, kasi weak tayo sa flesh eh, kaya nga, sabi, it is the spirit that gives life, the flesh profits nothing. The words that we speak, they are spirit and they are life. So the flesh profits nothing. Anything that we do out of the flesh, kaya pag tinignan natin dito, anything that we do out of flesh is dead. Kahit na napakagaling natin, kahit na napakaganda, kahit na napakasarap ng niluto mo, pero habang niluluto mo yan, nainis ka, nagagalit ka, Kwenta ka ng kwenta. kwenta ka ng kwenta, o ano, that is dead. Wow. Walang kwenta pala. Walang kwenta, yung kwenta Hindi, ng kwenta. kukwentahin mo yun pag bibili ka. Siyempre, kinukwenta mo kung magkano. Pero pag kinukwenta mo yung, ay, kailangan palang kwenta. So, kaya yung sinasabi ko nga eh, pag sinabi na, punta ka sa church, kasi mag-ano tayo, mag-aayos ng mga silya. Pumunta ka doon, galit ka, huwag ka nang pumunta. Kasi hindi rin yun tatanggapin ng Panginoon. Dahil ano yun, dead works yun. No? Actually, yung ayaw natin pumunta, it's because of pride. Bakit ako? Ang dami-dami ko mas importanteng dapat gawin kaysa mag-arrange ng silya o magganito, magganyan. Ba't ako gagawa niyan? So, o kaya legalistic tayo sa mga ini-impose natin ito kasi
out of legalistic attitude. Kaya madalas nagpo-fall tayo dito sa dead works. So, sabi niya, repentance from dead works. Ano yung sabihin ng repentance from dead works? Magbago na isip natin tungkol sa dead works. No? Magbago na isip natin. Ang ibig sabihin talaga nun is, kung meron tayong bagay na something is not right emotionally, then we surrender it to the Lord. Lord, I don't feel, ganito, ganyan, kung ano man yan. Then, surrender it to the Lord and ask the Lord, God, help me, to overcome this by your grace, Kasi, totoo lang, marami namang bagay na sa atin, para magawa natin. Yun dapat natin gawin. Pero, kaya sabi ko dito, 3 kinds of work in the eyes of God. Kaninong mata? Mata ng Diyos. Kasi pwedeng sa akin, good works lahat kayo Di ba? Pwedeng sa sarili ko, pwedeng tingin ko lahat ng ginagawa ko, good works. Pero in the eyes of God, unto whom we must give account. Yun ang sabi doon everything is bare and naked, unto whom we must give account of our own lives. So, Diyos lang ang nakatingin. Siya lang ang nagsasabi. Kaya nga, well done. Ano raw? Good and faithful servant. Good. Bakit good? Kasi, naging evidence ka, o yung evidence mo, yung good works mo, evidence that you are good. Yun ang ibig sabihin doon, di ba? Let your light so shine among men so that they may see your good works and glorify God our Father. So, itong prayer natin, lagi, Lord, thank you that I've been created to do good works. So, parate yun ang motivation natin. It is good because God who lives in us is good. Kung yung ugat natin good, ano lalabas sa atin? Good. Sabi di ba yun ang puno? If the tree is good, Intention. the fruits will be good. But if the tree is evil, the fruits will be evil. Kaya, the nature that is in us is God. God is good. Therefore, what is expected of us? Good. Yun ang importante. Kaya, salamat sa Panginoon. Every time we do anything, Lord, thank you for the opportunity to bless with my cooking skill, with my generosity, with whatever you have blessed me with. I thank you, Lord, for the opportunity that I have time. Kasi masabi nga, there is no praise in the grave Yung mga maraming tao na nakalibing dyan, gustong magsimba May mga tao talagang nagsisimba na talagang hindi mo matatanggal simba, tapos namatay sila. Kasi titingnan mo, katulad ng sabi ko nga, yung one of the things na sa mama namin, sa mama ko, kasi kilala namin ang mama namin Pagising sa umaga, pagkainom ng kape, anong gagawin? Maliligo agad yun Laging makinis ang mukha and everything. Kahit na ka-Parkinson's disease na siya, kahit na nakaratay na lang siya, talagang hindi mo siya maamoy na naging amoy mapanghe o naging amoy ganito. Kasi talagang inaalaga siya, lagi siyang mabango. Halikan mo, mama ko, anytime laging mabango. Kahit na nakaratay na siya, lagi pa rin yung ine-eskinol yung muka. Alam mo yun? Yung talagang kung ano yung ginagawa niya sa sarili niya, ginagawa pa rin sa kanya. Bakit? Kasi yun siya hindi porke, may Parkinson's sa mama ko, hindi na to nakakakilos, bayaan mo na siya maging mabantot dyan, o wag mo na siyang bihisan, o wag mo na siyang linisin, o wag mo na siyang lagyan ng kolon, wag mo na siyang lagyan ng ganito. Hindi ganun, di ba? So, kasi alam mo yung natural So, yung natural ng tao, ang natural natin, good. Yun na yung nature mo, good. So, dapat ang lumabas sa atin, good, that is acceptable unto God. It's not good because it is good in our eyes. It's not good because, we're trying to get the approval of man. It is good because the one who is inside us is good and we are doing it for the glory of God. Amen. Yun ang importante doon. Kaya, pagdating ng Panginoon sa atin, di ba?
hindi naman tayo i-judge ng Lord kung pupunta ka pa sa impyerno o sa langit. Na-judge na yan eh. Na-judge na yung sin natin Yan na habang lang buhay pa reward tayo. mo. Yung reward mo. Mm. At ano yung mabibigyan ng reward? Good Good works. works. Siyempre, good So, works. doon nga ibibase. Good Reward works, mo. no? So, praise God. God is just, no? Ano yung sinasabing na, ito lang yung pwedeng bigyan ng good works. Yung mga malalakas, mga mayayaman. Kasi basta nasa si Kristo, out of the goodness of the Lord, nasa iyo, anong lalabas? Good works din. Sabi, yung way of life natin is good works. So, good works is out of our faith, love, and obedience to God. So, lahat ng bagay, importante yan sa atin. Of course, hindi rin tayo pwedeng mag-judge sa kapwa natin. Natin pwedeng sabihin So, na, how will you characterize, let's say, if you have a friend who is not born again, pero gawa ng gumagawa siya ng good works, like yung mga sa mga bahay ampunan, nagdadala siya ng mga, and then you join with her. So, what will happen? well, i-differentiate mo. Pagka tayo ay walang relasyon sa Panginoon, kung sinasabi mo hindi pa siya nabuborn again, lahat ng magagandang gawa, lahat ng mabubuting gawa, it falls under dead works pa rin yun. No, what I'm saying is kung born again yung hindi ang born again ka pero yung sinamahan mo hindi. Yun nga, kaya yung hindi born again, nagbibigay ka, nagtutulong ka, di ba? Kunyari, pumunta ako sa soup kitchen, nagbibigay ako doon, nagbo-volunteer ako. Pero hindi naman ako talagang born again, according to the eyes of the Lord. So, dead works yun. Dead works yun. Ngayon, halimbawa, ikaw naman, born again ka, sumali ka doon, edi good work sa'yo yun. So hindi credited yun dun sa born again. Well, Ang ibig ko sabihin is ang tignan natin, di ba, 3 kinds of work in the eyes of God. yeah. So sa mata ng Panginoon, that is what is expected of you, to do good works. Kasi good works nga is way of life mo yan eh. Good work. But if you're there to earn the approval of your friend, let's say, hindi lang ako makatanggi dito sa kaibigan ko kasi lagi akong nireregaluhan nito. Mabait sa akin tong kaibigan na to. Kaya sabi, Sister Amy, alika, punta tayo sa soup kitchen, mag-ano tayo dahil ito yung lagi kong ginagawa. Ikaw naman, nakakahiya naman dito sa kaibigan ko. Lagi na ako binibigyan ng pabor na to. So, nagpunta ka na rin doon sa dead works. Oh, Kasi, yung anything na ginagawa mo to gain the approval of man, yes. o to gain the, kung ano man yan, kahit na yung self-approval mo, no? Napupunta yan sa dead work. So, hindi yan, sa mata ng Diyos, patayan. So, ano yan? Diba, sabi sa judgment seat of Christ for the believers, siguro one of these days pag-aralan natin yan, merong tinatawag na gold, silver. Yun na yung hay, sa baba yun. Tatlo yan eh. No? Wood, hay, and stubble. No? Yung isa naman, parang precious stones. No? So, yun ang ibig sabihin nun. Pero kung nakisama lang ako dito, pero sa loob ko naman, ayoko nito, nakaka-consume. Kaya ako, alam yung pastor. Pagka meron sinasama ako ni pastor sa ganun, pero parang wala naman nakapuso ko doon, hindi ako sasama. Kasi kahit nag-stay ako dyan ng 3 oras, pero sa kalooban ko, nakukonsume ko dahil dito ako, ayoko naman talagang pumunta rito, pero napilitan ako dahil para na lang pagbigyan ko siya, tapos maiinis lang ako, gusto ko nang umuwi, ayaw niya pang umuwi, hindi na lang ako sasama. So yung palang mga fundraising na yan is yung just because you pakikisama is dead work pala yan. Ayan, pakikisama is dead work. Tsaka tatanungin mo muna sa Panginoon, gusto niyo ba akong pumunta rito? Correct. Kung ayaw naman, hindi naman yan ang pinapagawa sa ng Panginoon, baka may ibang pagawa sa Panginoon, then, go by what the Spirit is leading you to do. No, hindi ibig sabihin na
lahat gagawin mo, lahat sasama mo, lahat ng hindi man ganun eh. Kasi we have the Holy Spirit, yung, di ba, yung pinag-aralan natin last Sunday, one of the ways to stay in happy fellowship with the Lord is this, di ba, in this world where we hear too many voices, this discernment will anchor us to God's Word. So, discernment mo, ito ba ang gusto mong gawin, Lord? Pero kung naiisip mo naman sa sarili mo na, ginagawa ko lang to dahil gusto kong makisama, gusto ko lang, kasi maraming pabor sa akin tong tao na to. Well, if you are doing it, na alam mo na yun ang leading ng Panginoon sa iyo, and of course, that's a very difficult, to judge, no, na ito ba talaga yung gusto ng Panginoon, kaya andyan ang Holy Spirit to lead us and guide us. So, pero, basically, anything that we are doing from the flesh No good. is dead works. From the flesh and self-effort is dead works. So, paano natin gawin? Pagdasal natin yung kaibigan natin na maraming ginagawang kabutihan na ma-realize niya. Maring nasagot mo na to. Pero, halimbawa, yung isang tao, hindi born again. Okay ho. Gawa lang siya, gawa ng Mabuti. kabutihan, ganyan. And sa atin, it falls to dead works. Or, Hindi lang mo sa atin, gusto ko i-correct. Ang pinag-usapan po natin dito, 3 kinds of work in the eyes of God. Kasi we're not here to judge people's work unless it is obvious. No? Katulad sabi nyo, itong taon to, hindi siya born again, pero gawa-gawa na mabuti. Well, we know from the Word of God that that falls under dead works. So, ibig sabihin nyo, noon, kahit na marami siyang ginagawang kabutihan, kasi if only good works can give us Pleasure. eternal life, then lahat ng taong gumagawa ng kabutihan, hindi na kailangang mamatay ni Kristo sa krus. Kasi good works are enough to earn a salvation. So, alam natin na we are not saved by good works, by our self-effort. We are only saved by grace through faith in Christ. So, yun ang mahalaga, Mike. So, itong kaibigan ko na to na talagang matulungin, mapagmahal sa kapwa niya, I'm there to pray and intercede for her na makilala niya ang Panginoon so that he will or she will continue to do good works. Accredited. Kasi ngayon yung good works na yan, born out of our relationship with the Lord. Yan, out of a regenerated, ano yung sabihin ng regenerated? Born again heart. Yun yung ibig sabihin nun. Kasi nga, kaya yan dead, lifeless, it's an attempt of man to attain salvation. Ayaw ng Diyos yan eh. Kaya nga pinakita natin for our righteousness is as filthy rags. Tayo, tuwan-tuwa tayo sa tao to. Ayun, napaka-mabait ng tao to, napaka-mapagmahal ng tao na to. Lahat ng ginagawa niya, ang ganda-ganda. Naku, titiyak, pupunta to sa langit. Pero sa mata ng Diyos, ano raw? sinabi mo, yung pupunta sa langit. Pero ang sabi ng Lord, Di ba? Lagi yun ang salita. pero ang sabi ng Lord, filthy rags. Filthy, hindi nga lang rag eh. Filthy. So, kahit na ano pa yung righteousness natin, kahit na ano pa yung kabutihan na ginagawa natin, it is still filthy rags. Dead works pa rin. Masusunog pa rin. Tayo din eh, meron din tayong mga gawang masusunog. Alam mo kung ano yung masusunog? Yung mga dead works natin, masusunog yun. Yung mga ginawa natin ng hindi bukal sa kalooban natin, yung ginawa natin ng ganito, ganyan, gano'n, na nag-fall under legalism, nag-fall under flesh, masusunog yun lahat. Mukhang mas Pero marami hindi yung dead tayo works. hindi na Walang hindi reward na natin yun eh, yung dead works. na judge doon sa mga tao. Hindi tayo pwede mag-judge. Hindi. Only, kasi kung kunwari, yung taong yun, o nga, he's doing good work, pero ang ano lang natin, hindi nga siya, kasi hindi siya born again dahil hindi siya kasama sa atin or hindi kaya Catholic siya ganun. Ngayon namatay. I think it's between him and the Lord. God knows. Hindi ko ano yung sabi ng Panginoon eh. Pero kasi okay yun kasi yun ang ibig sabihin nito na we are justifying na
okay lang kahit hindi ka born again, basta gumagawa ka ng Hindi. ng mabuti. Oo. At least marami kang tao Oo, na yan, tulungan. yan. Okay lang yan, ano. Well, that's the mindset of the world, no? Yeah. Pero ikaw na nagkaroon ka ng Cristiano, and then this is my friend, sabi niya, Please God. ang That friend, ang totoong friend will not let his friend go to hell. Yeah. Kaya kung kaibigan mo yan, mahal mo yan, then, meron kang, we owe a debt to the world. Lahat daw tayo may utang Mhm. sa mundo, Oh, sa yes, libutan. Ano yung debt na yon? The debt to share the gospel. So, ako, kaibigan ko to, may debt ako sa kanya. Kahit na ano pa yung kaibigan, may debt ako sa kanya for her to know the Word of God. Magkaroon siya ng pagkakataon na makilala. Ngayon, kung hindi man siya ma-born again sa'yo, you planted the seed, someone will water, and then God will give the increase. And I've seen it happen so many times. Marami akong kaibigan. Best friend ko nasa Amerika, sinulatan ko, hindi pa uso yung mga phone card eh. Talagang pag long distance, magbabayad ka, sulatan mo, bigyan mo ng card lahat. Yung co-teacher ko, bibigyan ko ng trucks, katrabaho ko, just to sow the seed. Ngayon, magugulat na lang ako, the born again na to, tao na to, pero parang hindi mo natandaan, hindi mo nalaman na Nag-plant ka sa nag-plant ka. Sabi ko nga sa'yo, nagpapastor ako sa Novaliches, naka-receive ako ng pera, galing sa Oman, no? Oman, mga Muslim tao dyan, hindi ba? Sabi niya, siguro hindi niyo na ako natatandaan, pero kinukonsider ako kayong spiritual mother ko kayo. Alam niyo, nung birthday ko, binigyan niyo ako ng Bible. At nag-share kayo ng gospel sa akin. Ngayon, nandito na ako sa Oman, nakapag-asawa ako ng Pakistani na assistant pastor. Nagpapastor sila sa Oman. Pero kasi naman nun, sabi ko sa inyo, nung na-born again ako, lahat ng mga co-workers ko, kaibigan ko, ang regalo ko, Bible. Bible talaga. Ririgalo ako ng Bible. Kahit sino pa yan. Bago ko bigyan ng damit, blouse, kung ano man yan, Bible. ririgalo. Kaya sasamahan ko ng Bible kung ano man yan. Because that is your way of sowing. Malay mo isang araw, buksan niya yun. Di ba? Malay mo isang araw sa niya, mabuksan niya. Kaya nga yung Gideon, lahat ng hotel may Gideon Bible kasi one of these days baka basahin nila yun. But what I am saying is, lahat ng tao gumagawa ng mabuti kasi sabi nga nila, sa Tagalog, indulhensya, yung indulgence na habang ako gumagawa ako ng mabuti, nag-earn ako ng points sa langit, and then pag namatay ka, napakabuti nitong taon to, kaya nasa langit siya. Pero hindi. Yan ang turo sa atin. Turo sa Catholics. Turo sa atin yan. Yan ang turo sa atin. Kasi para sa atin, good works will gain us access or entrance to heaven. Pero sa mata ng Diyos, ano raw yan? Dead works eh. Maganda sa mata ng tao, pero patay. Kasi wala ang buhay ng spirito doon. It's all ritual. Sa Diyos, walang... Oo. Kasi ang good works nakata-attach saan? Sa ating Panginoong Diyos. Saka ang glory kasi hindi pumupunta sa Panginoon sa dead works. Laging sa tao. Yeah, so kaya Laging importante yung maalaman natin yung three kinds of work niya. Kaya every time na nararamdaman mo yung sarili mo through the quickening of the Holy Spirit, oops, teka, parang wala na yata yung puso ko dito eh. Di ba? Kaya actually, ang maganda nga ba nagluluto ka, sabi mo, Lord, salamat po na yung kakain nito mabibless. Kakain nito ay sasaya. Yung kakain nito ay masasarapan. Makikita nila ang kabutihan ninyo. Ganito, ganyan, ganon. And then we don't shy away from doing good works. Kasi way of life mo na yun eh. Way of life mo na yun. Kaya salamat sa Panginoon kasi ang ine-expect ng Diyos sa atin ay good works, pero kung minsan nag-slide tayo sa dead works, what do? We just repent, change your mind about it, and say, Lord, I blew it, I did it out of
anger, or I did not have the right attitude towards it. But thank you, Lord. The Holy Spirit lives in me, and the fruit of the Holy Spirit, I pray, will manifest in my life. Yung love, joy, peace, patience, goodness, gentleness, meekness, self-control, faith, and then self-control. Meron akong love letter na iniiwanan sa mga tinestesifyan ko. Or that I want to be converted. Yung my friend, you know the story yeah, of my yeah. friend? Did you know the story of Hindi that? ko alam kung ano yun, Because baka pag he was- narinig ko. Yeah, because it was, I've been with you all my life, but you never told me the truth. Yes. Now I am already in hell. I cannot Yes. call you my friend. Yeah. Alam nyo, That is the main thing. meron akong pinreach, ewan ko kung natatandaan niyo yun, na ang preaching ko is about the 4 friends who carried the sick, the lame person na nilagay nila doon sa bubong. Di ba, 4 na tao ay nagdala. Sabi ko, don't wait na isa ka doon sa magdadala nung casket ng kaibigan mo pag namatay na. So habang buhay siya, maging isa ka doon sa 4 friends who brought the sick friend to Jesus. So ganun din tayo, no? Habang may alam nyo, talagang ang turo sa atin nun sa Gia, no? Kung nasaan ka, mission field mo yan. Kung nasaan ka, mission field, kung nasa bahay ka, bahay mo, mission field mo yan eh. And you are always the missionary. You don't need anyone. Hindi mo kailangan na tawagin ko si pastor, tawagin ko si brother, si sister. Say, you are the missionary in your mission field. Ano yung mission field mo? Hindi yung malalayo. Bago mo isipin yung mga unbelievers sa bahay Africa, ni Bakuran. sa Timbuktu, tingnan mo na yung loob ng bahay mo. Kung sino yung nandoon. At yun ang abutin mo. Pagka naano mo na yung Judea, Samaria. Ano yung Samaria? Yung mga ayaw mong puntahan, yung mga may kagalit ka. Yung mga ganon, yung Samaria. And then to the uttermost parts of the earth. No? Pero kung sino tayo, kung ano tayo ngayon, gawin natin kung ano yung inaano ng Panginoon sa atin, na share the gospel to whoever is within your circle, kahit sino pa yan. No? Of course, ngayon, sa panahon natin, parang ang hirap mag-share sa mga strangers eh. Para ba, Pastora, parang ang gandang, hindi naman maganda. Yung, ibig ko sabihin kanina, yung may mention ka na I owe you. Yeah. I debt on you. Tapos pag ano yung utang ko sa'yo? Hindi, kaya sabi sa Biblia, owe no man anything except to love. Yeah. And part of loving your family, your friends, is to bring them the gospel. Kaya pwede mong unahin yan eh. Uy, Maganda, may utang ako sa'yo. Siya, ano ba, may utang ako sa'yo? sa'yo. ano yun? Yun na. Yeah. Ano yun? Uy, May utang ako sa iyo ng Magandang pagmamahal. word. So may utang ako sa iyo pagmamahal kasi kaibigan kita, mahal kita, i-share ko sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Yun ang magandang approach. So mo, yun, magandang approach yun talaga. And so that's also our motivation. Yung utang dapat bayaran, di ba? So may utang ako, dapat bayaran ko to sa iyo, and that is to share the word of God. That is good works. Let your light so shine before men. Amen? So meron pa po ba? Bago Alam mo yung letter na may pinagbigyan ako, tapos nakita ko na lang iniwan sa isang table. pick upin nyo. okay lang. Ang ginawa ko, kinuha ko uli. Oh, para ibigay naman sa iba. Diba? Yes. Kasi I know, you know what I mean? I was so disappointed, but it hurts me. Yeah. Because I like to let that person to get saved. Yeah. Pero, ang bigat ng pagkasali, di ba? I Yeah. cannot call you my friend. See? Yeah. Ang bigat ko rin. Bakit hindi mo sinabi sa akin na I'm always with you for the rest of our life? You didn't mention that. I Yun nga eh.
Hindi ko maatim na kasama lang kita, kaibigan kita, kasi hindi kita. So, Sister Rita, ano ang ano yun? Di ba, Pastora, yung test ng good works? Test of good works. So. It is whatever is done for Christ. Yes, so. That is Whatever is done for Christ. Kasi nga done for the glory of God eh. Yeah. It is done for the glory of God. Pero ito na natutunan ko. God is always looking at the intention of your heart. Amen. Kasi kung nakakatalo sa intention, Alam niya nung nag-distribute ako ng mga tracks, kahit saan ako nandun, tatayo ako sa isang, lalo sa Pilipinas, tatayo ako doon. Kasama ko yung aking pamangkin. At the time, 6 or 7 years old. Eh, di nagbibigay din to eh, pamangkin ko. Tapos binigyan niya isang mama. Ginawa ng mama, hindi tinanggap. And then sabi ng pamangkin ko. Sabi niya, "Ma, sa ginawa niyo yan, never kayo. Never kayo." Sabi niya, "Sa ginawa niyo yan, never kayo." Kasi hindi tinanggap yung yung tracks eh. Di na paano yung mama, "Anong never kayo? Never kayong makakapasok sa heaven." Sabi niya, never. oo. Sabi niya, "Bakit? Ano ba yung binibigay mo?" Sabi ganyan, hindi yun na nagbibigay. And isa pa akong tekniko noon, nung nag-house to house ako, kasama ko rin sa akong pamangkin. Ang cute ng pamangkin ko to eh. Mukhang manika talaga eh. Kataka to kami, tapo, ganyan. Tapos ang unang babate, yung pamangkin ko, di matutuwa naman yung mga, yung kinakatok mo. Sabi, ano ba? Ang gandang bata nito. Ano ganda? Tapos, yun ang time na yun. So anyway, it's because, again, meron tayong meron tayong obligasyon sa mundo. At yan ay share ang gospel. Amen? So, Yes. maganda bang matutunan itong ating lection ngayon. So, praise the Lord. Yes. Sige, let us pray. The Lord. Father in heaven, Lord God, Almighty, Ama sa langit, maraming pong salamat sa inyong mga salita ang gabing ito. Lord, salamat po sa pagtuturo ninyo sa amin na kami ay ipinanganak na muli upang gawin ang mabubuting bagay na inihanda na ninyo para sa amin. Lord, we seek forgiveness, O God, sa lahat ng mga nagawa naming mga dead works. At ngayong oras na ito, Panginoon, ay we commit ourselves, O Lord God, to be led by the Holy Spirit to do good works. Salamat po, Panginoon, hindi kayo nagkukulang. Lagi nyo kaming sinusubaybayan, iniingatan, pinoprotektahan. Lord, patuloy po nawang magkaroon ng kagalingan at tanggapin ang kagalingan na ipinagkaloob ninyo sa aming mga kapatiran na may karamdaman sa oras na ito, Lord God. And we come against every spirit of unbelief in the name of Jesus. By the stripes of Jesus, we are healed. Kaya salamat po, Panginoon, at anuman pong mga pangangailangan meron ng mga kapatiran, yung mga kukuha ng examen, O Lord God, yung mga kukuha ng mga test. Lord, salamat po sa wisdom na binibigay sa kanila na makapasa sila, Panginoon. Hallelujah. We receive it from your hands. Sa inyo namin tinatanggap to. Lord, yung mga naghahanap ng trabaho, salamat po, Panginoon, sa inyong gabay. Na kayo nagbubukas ng mga pintuan para magkaroon sila, Panginoon, ng ikakabuhay nila na may pagtitiwala sa inyo, O Lord God. Purihin po kayo, Panginoon. At patuloy naming mabigyan kayo ng papuri at pasalamat araw-araw ng aming buhay, Panginoon. We just bless you, Father, in Jesus' name. Hallelujah. Amen, Amen. and amen. Salamat po sa Panginoon. Amen. Thank you, Lord. wow, ang sarap ng discussion natin.